Sa talata mismo na ipinahayag ni Apostol Pablo, anong tinutukoy at tinatalakay niya riyan? Diyan ang inalis ng Panginoong Sukristo, ang pagkakaalit, sinira ng Panginoong Sukristo para ang tao, yung pagkakaalit ng tao at ng Diyos para ang tao ay makabalik sa Panginoon. Iyon ang topic diyan sa Efeso 2:15. Ano? Akin na ang buong sanlibutan. Inutil! Tarantado! Na under sa domination ni Satanas. Take notice, I'm here already. Ako po si Gabon. At ito ang Factbusters! Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Magandang araw mga kapatid and welcome na naman sa isang episode ng Factbusters PH. Babasahin muna natin ang isang talata sa Biblia, Efeso 2:15, ganito pong ating mababasa. Na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman, kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan, upang sa dalawa ay lalangin sa kaniyang sarili ang isang taong bago, sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. Meron po dito binabanggit na dalawa. Ngayon, sa ating episode ngayon, tatalakayin natin kung sino ba yung tinutukoy na dalawa sa Efeso Kapitulo 2, versikulo 15, mga kababayan. At eto, pakinggan natin si Ramel Parva at si Michael Sandoval kung sino ba yung tinutukoy na dalawa sa nasabing talata. Eto, pakinggan natin sila, mga kapatid. Sa talata mismo na ipinahayag ni Apostol Pablo, anong tinutukoy at tinatalakay niya riyan? Diyan ang inalis ng Panginoong Sukristo, ang pagkakaalit, sinira ng Panginoong Sukristo para ang tao, yung pagkakaalit ng tao at ng Diyos para ang tao ay makabalik sa Panginoon. Iyon ang topic diyan sa Efeso 2:15. Ano? Okay, sige. Ayon po kay Ramil Parva at kay Michael Sandoval, ang dalawa daw sa Efeso 2:15 ay tumutukoy sa tao at sa Diyos, mga kapatid. Ang tanong, totoo ba ito, mga kababayan? Susuriin natin yan, mga kapatid, ano? Pero biglang nagbago kasi ang ihip ng hangin. Meron na naman silang binabanggit eh. Ito, pakinggan natin muli. Ramel Parva at Michael Sandoval, mga kapatid. Kaya balikan natin yung nasa Efeso 2:15 na may binabanggit doon na upang sa dalawa lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago, sa pamamagitan nun, ang tao magiging kasundo o may kapayapaan sa Panginoon Diyos. Yung dalawang tinutukoy dyan sa Colossus 1:18, napapanood nila sa TV screens nila, ay Kristo na ulo, tagapagligtas at isang katawan. Na yung katawan, batay sa talatang yan, Colossus 1:18, yan ang iglesia. Kaya ang mga nasa tunay na iglesia, Colossus 3:15, napapanood ninyo sa inyong mga television screen, sila na ang may kapayapaan sa Panginoon Diyos. Ang mga tinawag na sa tunay na katawan o tunay na iglesia ang itinatag ng Panginoong Hesukristo. Bakit? Okay, sige. So, dito po sa kanilang sinabi, ang salitang dalawa, dito po sa Efeso 2:15, iba naman yung kanilang sinasabi, na itong salitang dalawa, tumutukoy daw kay Kristo at yung iglesia. Ang tanong, totoo ba ito, mga kababayan? Susuriin natin yan, ano? Sandali. Nalilito ako Kanina, sabi nila, mga kapatid, yung tinutukoy daw sa Efeso 2:15 na salitang dalawa, yan daw ay tumutukoy sa tao at sa Diyos. Pero sandali, di ba itong mga taga-iglesia ni Kristo ni Manalo, hindi naman naniniwala na si Kristo ay Diyos. Kaya lumalabas, kontra-kontra na naman. Bakit? Ayon naman sa kanila. Si Kristo daw at ang iglesia, yung tinutukoy dito sa salitang dalawa, sa Efeso 2:15. Ang tanong, alin ba sa dalawang ito ang tinutukoy na dalawa sa Efeso 2:15? Mr. Ramil Parva at Michael Sandoval? Nako,
kontra-kontra na naman yan, ha? Ito mo ba ay tumutukoy sa tao at sa Diyos? O ito ba ay tumutukoy kay Kristo at yung iglesia? Susuriin natin kung alin sa dalawa o baka wala sa dalawa, mga kababayan. Ano ba kasi ang tinutukoy na salitang dalawa sa Efeso Kapitulo 2, versikulo 15? Ang gagawin natin, contextual analysis. Babasahin natin mula sa versikulo 11. Ganito po ang ating mababasa. Kaya nga, alalahanin ninyo na kayo noong una, mga hentil sa laman, tinatawag na di pagtutuli, yaong tinatawag na pagtutuli sa laman na ginawa ng mga kamay, na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo na mga di kabilang sa bansa ng Israel at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanglibutan. Datapwat ngayon kay Kristo Jesus kayo na noong panahon ay nalalayo ay inilapit sa dugo ni Kristo, sapagkat siya ang ating kapayapaan na kaniyang pinag-isa ang dalawa at iginiba ang pader na nasa gitna na nagpapahiwalay, na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman, kahit kautusan na may mga batas at mga palatuntunan, upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago. Sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. Klarong-klaro, mga kababayan. Kung inyong nabasa talaga ang konteksto nito, ang tinutukoy na dalawa dito po sa talatang ito, hindi po si Kristo at yung iglesia, o di kaya yung tao at ang Diyos. Mali po yung mga palpak na mga konklusyon ng mga ministrong ito, kundi ito po yung tumutukoy sa grupo ng mga hentil at mga Hudyo, mga kababayan. Naku, palpak talaga. Klarong-klaro naman binasa na natin itong mga Hudyo at mga hentil, pinag-isa, ginawang isa, bagong laman, mga kababayan. At yan po ay nagiging iglesia, mga kapatid. Dito nga sa 2.14 ng Efeso, sa isang salin, nito pong Tagalog Contemporary Bible, ang salita ng Diyos version, ganito po ang nakalagay. At sa pamamagitan ng kamatayan niya, pinagkasundo niya tayo. Pinag-isa niya ang mga Hudyo at ang mga hindi Hudyo sa pamamagitan ng paggiba sa pader na naghihiwalay sa atin. Ang pader na giniba niya ay ang kautusan, kasama ang mga utos at mga tuntunin nito. Ginawa niya ito para pag-isahin ang mga Hudyo at hindi Hudyo, nang sa ganoon ay magkasundo na ang dalawa. Napakaklaro, mga kababayan, yung binabanggit na salitang dalawa sa Efeso 2.15, tumutukoy ito sa mga Hudyo at sa mga hentil o hindi Hudyo, mga kapatid. Kaya nga, dito sa salin ng Magandang Balita Biblia, sabi dito, sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan dahil pinag-isa niya ang mga Hudyo at mga hentil. Klarong-klaro po dito, yung pinag-isa, Hudyo at hentil, hindi po si Kristo at ang iglesia, o di naman kaya, ang tao at ang Diyos. Walang ganon, palpak na unawa sa Biblia, mga kapatid. Kaya dito sa Efeso 2.15, ganito po ang ating mababasa. Pinawalang bisan niya ang kautusan, kasama ang mga utos at mga alituntunin nito, upang mula sa dalawang lahi ay makalikha siya ng isang bagong bayan na nakipag-isa sa kanya, at sa gayon ay magkaroon ng kapayapaan. Klarong-klaro po dito sa ating nabasa, mga kapatid. Itong dalawa pala ay dalawang lahi. O, klarong-klaro, yung dalawang lahi, lahi ng Hudyo at lahi ng mga hentil. Ayon po sa Biblia. Kahit sa ibang salin ng Efeso 2.15, magpapatunay talaga na ang tinutukoy na dalawa ay hindi po si Kristo at ang iglesia, o di naman kaya, ang tao at ang Diyos, kagaya ng sinasabi ng mga ministro in Manalo, kundi ang mga Hudyo at mga hentil, mga kapatid. Nako,
Tatanungin nga natin mga Bible scholars kung tama ang ating unawa sa Biblia. Ito, babasahin natin ang aklat ng Ephesians Bible Study Commentary ni Curtis Vaughan. Babasahin natin po ang nasabing aklat sa 1977 edition. Sa page 61, ganito po ang ating bababasa, iniliwat ko po sa Tagalog. Ito po. Iginiit ni Pablo na sa pagkamatay ni Kristo, ginawa niya ang Hudyo at Hentil na isa at binasag ang pader sa gitna nila. Dalawa ay tumutukoy sa dalawang grupo, mga Hudyo at mga Hentil. Ang isa sa Grego at isang neuter word dito na nagpapahiwatig na si Kristo sa kanyang kamatayan ay pinagkasundong dalawang partido. Hindi sila iniba sa lahi, hindi pinagsama sa dugo, kundi sila ay pinagkaisa sa punto ng pribilehiyo at posisyon sa Diyos. Klarong-klaro, mga kababayan. Pero, ayon ba sa mga Bible scholars, mga kapatid, ang interpretasyon ba ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo, posible ba ito? Itong sinasabi nila na yung salitang dalawa sa Efeso 2.15, tao daw yon at Diyos, o di naman kaya, si Cristo at ang kanyang iglesyang itinayo. Susuriin natin yan, mga kapatid. Dito po sa aklat na Ephesians Baker Exegetical Commentary on the New Testament ni Frank Tillman, 2010 edition, ang ating babasahin. Sa page 135, ganito po ang ating mababasa. Ililiwat ko na po sa Tagalog. Ito po. Ang ibang mga nagbibigay kahulugan para makita ang neuter terms dito bilang hindi natutunaw na mga piraso ng tradisyonal na material na ito ay orihinal na tumutukoy daw sa paghahati sa pagitan ng nasa langit at nasa lupa imbes na sa dalawang grupo ng tao. Gayunpaman, kung tama ito, mahirap malaman kung bakit hindi iniba ni Pablo ang neuter forms patungong masculine forms kagaya ng ginawa niya sa versikulo 16 at 18. Kaya, ang alternatibong mungkahi ni Best ay kaakit-akit dahil ang pinagtutukuyan ng pader ay nagpapahiwatig ng kakaibang imahe. Ang manunulat ay maaaring ganitong iniisip na ito ay ang Jewish region at ang Gentile region na kung saan pinaghihiwalay sila ng pader. Sa Grego, ang pangalang region o koryon sa Grego ay neuter form at para makapagsilbi itong isang unexpressed antecedent ng neuter form na amphotera at hen. Klarong-klaro, mga kababayan. Kahit mga Bible scholars nagsasabi na mali ang interpretasyong ito ng mga ministro ni Manalo, mga kababayan. Katunayan, kahit nga sa English sa God's Word Translation nakalagay He could take Jewish and non-Jewish people. Napakaklaro. O dito naman sa Contemporary English Version, He even brought Jews and Gentiles together. Klarong-klaro, mga kababayan. Dito naman sa The New Testament in Modern English ni Phillips, yung nakalagay, mga kababayan, yung dalawa, yan daw ay Jew and Gentile. Klarong-klaro, mga kapatid. Kaya sa sinasabing ito na mga ministro ni Manalo, Sa talata mismo na ipinahayag ni Apostol Pablo, anong tinutukoy at tinatalakay niya riyan? Diyan sa ang inalis ng Panginoong Sukristo, ang pagkakaalit, sinira ng Panginoong Sukristo para ang tao, yung pagkakaalit ng tao at ng Diyos para ang tao'y makabalik sa Panginoon. Yung pagkakaalit ng tao at ng Diyos para ang tao'y makabalik sa Panginoon. Yung pagkakaalit ng tao at ng Diyos para ang tao'y makabalik sa Panginoon. A few moments later. Kaya balikan natin yung nasa Efeso 2.15 na may binabanggit doon na upang sa dalawa lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago, sa pamamagitan nun, ang tao magiging kasundo o may kapayapaan sa Panginoon Diyos. Yung dalawang tinutukoy dyan sa Colossus 1.18, napapanood nila sa TV screens nila, ay Kristo na ulo, tagapagligtas at isang katawan. Na yung katawan, batay sa talatang yan, Colossus 1.18, yan ang iglesia. mga palpak na unawa sa Biblia. Busted! Yan! Mga palpak! Naku, palpak talaga itong dalawang ito, no? Pero nakapagtataka, mga kababayan. Bakit ganito ang kanilang mga naging interpretasyon
sa Efeso 2:15 na sinasabi nila yung dalawa daw na tinutukoy dito, si Kristo at ang kanyang iglesia. Ito, pakinggan natin muli. Ramil Parba at Michael Sandoval, mga kapatid. Bakit sila nagkaroon ng kapayapaan sa ating Panginoon Diyos? Kaya sila ay sabihin nating napatawad sa kasalanan. May kapayapaan na. Anong dahilan, kapatid na Ramil? Dahil sa sila'y tinubos ng dugo ng Panginoong Kristo. Mababasa po natin sa Gawa 20:28, pero sa pagkakaliwat na po sa ating wika, sa Lamsa version, ito sabi, ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan, narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Ang iglesia ni Kristo, batay sa ating binasa, kapatid na Michael, ang siyang tinubos ng dugo ng Panginoong Hesukristo. At yung dugo ng Panginoong Hesukristo, ay sa pamamagitan yan, magkakaroon ng kapatawaran sa kasalanan. Hebreo 9:14 at 22. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan, ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos, ay maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. At ayon sa kautusan ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo at maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Pagka ang tao napatawad sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesukristo, mapapatawad siya sa kasalanan at mabibigyan siya ng karapatan sa paglilingkod sa tunay na Diyos. At wala ng ibang paraan, kapatid na Michael, para ang tao'y mapatawad sa kasalanan, sabi ng Biblia, maliban na sa pagkabuhos ng dugo ng Panginoong Hesukristo, walang kapatawaran. At ang nakinabang sa pagtubos na ginawa niyang Panginoon Hesukristo ay ang mga taong nasa loob po ng tunay na iglesia. Binasa po ni kapatid na Ramil sa Gawa 20:28, yaon po ay ang iglesia ni Kristo. Ngayon, dito po sa kanilang paliwanag, muli nating ipaliwanag yung kanilang sinasabi, no? Ganito kasi yung kanilang ginawa, no? Kasi dito sa Efeso 2:15, alam naman natin, yung salitang dalawa para sa kanila daw ay si Kristo at ang iglesia. Ngayon, sabi kasi sa Colosas 1:18 bilang kanilang batayan na yung tinutukoy daw na dalawa ay si Kristo at ang iglesia, si Kristo daw yung ulo ng katawan na siyang iglesia, mga kapatid. Ito kasing dalawa dito sa Efeso 2:15, kung titignan daw, ang Colosas 1:18, si Kristo na siyang ulo ng katawan at yung katawan daw, yun yung iglesia, kaya naging isa. Si Kristo yung ulo, yung katawan, yan daw yung iglesia. Kaya dapat yung dalawa na tinutukoy, si Kristo at ang iglesia. Ayon daw sa Colosas 1:18. Itong dalawang ito, nung pinagsama na, merong pong kapayapaan, mga kapatid. At ayon sa 3:15 ng Colosas, makakamit ang kapayapaan kung naging isang katawan yung dalawang ito, mga kapatid, si Kristo at ang iglesia, mga kababayan. Ayon, paano ba ito nangyari? Tumalon sila dito sa Gawa 20:28 ng Lamsa Translation na nagsasabi na si Kristo Jesus daw, tinubos niya ng kanyang sariling dugo ang iglesia, na siyang iglesia ni Kristo. Alam naman natin, pahapyaw nilang sinasabi na yung iglesia ni Kristo daw ay ang kanilang iglesia. Grabe naman talaga. Ngayon, dahil tinubos nga ni Kristo ng kanyang dugo, ang iglesia, yung mangyayari, mararating at makakamit daw ang kapayapaan, mga kababayan, ayon po sa 9:14 ng Hebreo, na yung kapayapaan na yon, dalawa pong ibig sabihin. Yung una mga kapatid, makapaglingkod ka na sa Diyos ng matiwasay. At sa 9:22 naman ng Hebreo, mapapatawad na po ang lahat ng yung kasalanan. Kaya yung kanilang konklusyon, mga kapatid, mga kapatid, mapapatawad lang daw ang iyong kasalanan kung papasok ka sa iglesia ni Kristo ni Manalo. Grabe naman yan, mga kababayan, ha? Tingnan ninyo, ha? Nakita niyo na kanilang ginagawa at kanilang paliwanag. Produkto po ito ng patalon-talon, patalon-talong katwiran para masabi nila na dapat lang pumasok sa kanilang iglesia para mapatawad ang iyong kasalanan. Nako, mukhang palpak naman yan, kanilang pinapalitaw kasi sa kanilang diskusyon na yan, dapat daw pumasok ka sa kanilang iglesia para makamit mo ang kapayapaan, na dalawa daw yon,
yung mapatawad ang iyong mga kasalanan at makapaglingkod ka sa Diyos ng matiwasay, mga kapatid. Pero ang tanong, tama ba itong kanilang konklusyon, mga kababayan? Babalikan natin yung kanilang ginamit na talata. 9:22 ng Hebreo. Ayon po dito, mapapatawad daw ang iyong kasalanan kung tinubos ka ng dugo, mga kababayan. Dito po sa talata, kung babasahin maigi, sabi dito, at ayon sa kautusan, ayon po sa kinabit nilang talata, ang kautusan ni Moises ang nagsasabi, kailangang ibuhos ang dugo para mapatawad ang iyong kasalanan. Mababasa naman yan sa Lumang Tipan sa kautusan ni Moises sa 17:11 ng Levitico na ang dugo daw ay gamitin natin bilang pantubos sa ating mga kasalanan. Yun naman talaga noon, di ba? Pero ang kautusan na ito nasira na dahil sa pagkamatay ni Kristo sa krus para magkaisa ang mga Hudyo at Hentil at maging isang katawan. At saan ba natin yan mababasa? Doon nga sa 2:15 ng Efeso na pinawalang bisa na ang kautusan dahil namatay si Kristo para sa ating kasalanan. Kaya palpak talaga itong unawa ng mga ministrong ito. Ang tanong, napakagandang katanungan. Isa pa nilang sinasabi, iglesia daw ni Kristo yung tinutukoy daw na iglesia doon sa Gawa 20:28 na tinubos daw ni Kristo ng kanyang sariling dugo. Ano po bang iglesia yung produkto ng pagkakaisa ng mga Hudyo at mga Hentil? Tingnan natin kung iglesia ni Kristo ni Manalo ba yung produkto ng pagiging isa ng mga Hudyo at mga Hentil. Babasahin natin itong nasa paraphrase on the New Testament Bible ng Efeso Kapitulo 2, versikulo 14 hanggang 15. Ganito po ang ating mababasa. For He is the maker of our peace with God and one another, and hath taken away the division between Jews and Gentiles, which was like the wall, which kept the Gentiles in the outer court of the temple, and opened to us all a way into the sanctuary. Being man in the common nature of man, and offering his body a sacrifice for the sins of all, he hath abolished the law of Moses, which contained ordinances ceremonial, typical, and political, with severe penalties, and maketh us all one Catholic Church, united in himself, the head. Klarong-klaro, mga kababayan. Iglesia ni Kristo ni Manalo ba yun? Hindi po, mga kapatid. Iglesia Katolika ayon po sa Biblia. Nako naman, Kaya Iglesia Katolika talaga ang produkto ng pinag-isang Hudyo at Hentil ayon po sa Biblia, mga kababayan. Ano po masasabi ninyo sa ating napagandang episode na ito? Comment down below, mga kababayan. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe na sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. Check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode. Ako po si Kaburnok at ito ang Factbusters! Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless!